Ito. Kain sila. Magandang buhay. Ayan. Ano na ang nangyari? May ulang ba? Para naman mailubog ko itong aking malaki na yung tilapia din yan. Tilapia din gumagalaw. Wala yung ulang mga ka-farmer. Sorry. Mukhang ayaw magpakita po sa inyo talaga. Ang dami lang ay ayungin. Ayan o. Ayungin. Ang dami. Laro. Si yung asawa po ni Boss Noy, mahilig sila mamingwit ngayon si Heidelin ba? Si Hailin. So nakikita ko po sa Facebook yung mga post niya. Saan sila nakakarating na mimingwit po. Dito sa may Nueva Ecija din lang. Pinapasok po nila yung mga liblib na lugar. May 3 days ago ba nagpost siya, nakahuli siya. Ang dami niyo pong nahuling ayungin din. So meron pa rin palang mga ayungin din doon sa mga banda doon. So talagang mabilis lang pong buhayin mga ka-farmer kasi nabibingwit niya mga lalaki na din siguro mga ganyan na kalalapad pang 500 pesos per kilo, ganon. Galing nabibingwit niya ng bingwit niya na pang tilapia. Meron tayong lechon ngayon. Ganda naman yung mga baboy. Nakasal na, kalipat na. Meron dito tatandalhin pa ng Nueva Vizcaya. Kaya kailangan maganda. 35 and 40 kilos. Ayan. Wow, beautiful. Saan kayo kumuha ng dahon? Doon na. Very good. Kaysa mabulok lang yun, baka tipid man lang. Ano na ang nangyayari? Ito na pala yung wall Pare kong kongkong. Bawal mainitan to si Kongkong, kaya dito muna to huwag niyong paarawan to. Bali po ako. Boy, tago. Ayan na. Mas maganda na yan. Tapos, ang overflow. Kuya, yung nukan po namin. Yung may PVC sa doon po Tutupuan naman po doon. Di ka pa nagkakasipon, Kong? Talagang malakas ang resistensya, no? Galing ko lang. Hoy! Kamag-alala. Matitikman mo din. Isang linggo yan. Posibilidad, may turong tangk yan. Iikot yan, iikot. Ilipat na. Sana Kauna-una ang flooring to, kuya, no? Ha? Kauna-una ang flooring. Siguro. Kasi mababa nga ito. Ito na yung pinakataas. Kasi paano bang kwento nito? Nung hinukay itong lupang ito, nung sinudsod, hindi pa namin napasukat ng maigi. Napasukat namin nung naghukay na. Napagawa na yung fish pan. Kumbaga na landscape na. Ngayon, lumabas na mayroon pa palang sobrang paganon. Akala namin yung pilapil, kwadrado lang na Meron pa pala, itong part na to, gumanon yan Naiwan. Oo. Di siyempre kukunin mo dahil sa'yo talaga lumabas sa sukat. Nung sinukat, kinuha mo. Siyempre, kinuha namin. Damoy na rin. Kaya parang naiwan to. Yung ito. Kaya medyo pa ganun po yan. Hindi po siya kwadrado talagang
medyo umano ng konti, gumanon papunta dito. Yan po ang istorya. Kaya ito, nung unang ginawa ni Kuya yung ano, dahil nagtitipid din sa tambak, sa semento, sa trabaho, pag ganon yung yung semento niyang nilalakaran, pag ganon. Ngayon si Ate King nagreklamo na ang hirap nga naman magtrabaho hindi flat, kaya dinugtungan niya na lang po ito ngayon. Kaya ganyan yan. Ay, yun yung original pa na ano, na pag ganon. Mahirap nga naman magtrabaho, sabi niya. Daddy, ang hirap. O yun, pinantay niya. Ano po ito, tipid na tipid lang po kami noon. Alam niyo naman, talagang kahit sabihin mo nasa barko ako, di ba? Mahirap din naman pong as much as possible talaga. Sabi nga ni John, kuya, yung mga poste, oh, tingnan mo yung poste, dalawa lang na ganon, hindi siya yung 4. Ayun lang, oh, ganyan lang. Kaya pag ginanon mo, gagalaw. Saan na kayo, John? Palitada. Palitade. Ako, bukas pa naman maghahatid si Anthony ng baboy. Mano-mano na lang, no? Buhatin, pagtulong-tulungan na lang muna. Meron na pong baboy si ka-farmer Anthony. 30 pababa. Itong nyug na to, pagka na ano, araw, maganda na. So, ayan, excited na po ako dito na maayos natin at maging part din po ng mga kahit pa paano makapagpa-picture din po sa bundok, sa view deck natin. Simpleng view deck lang, di ba? So at least pag may ano, lalagyan natin ng mga malalaking paso with kung ano man ang pwede nating ilagay na halaman, pampaganda ng konti, para at least meron naman kayong view ng Mount Arayat sa malapitan talaga. Ayan, saktong-sakto lang, diba? Tapos meron kang ano dyan, simple lang din na ano. Marami pa po akong pangarap dito sa ano natin, na sana maano din, tupad konti-konti lang. Sabi ni Bebe, mahirap, 3 yung anak natin, paano mo hahatiin yung farm pag mana o ano, sabi ko. Hindi, malay mo may lakas pa naman tayo, sabi ko. Malay mo maka-acquire din tayo ng 2 pang lupa para ibigay din sa isa. Bahala na sila magbunutan. Diba? So, ito naman mapupunta siguro sa yung talagang ano din, diba? Sana wag sila mag-away-away. Mahirap po pagka ano, diba? Kaya dapat ayusin mo talaga bago mo man iwanan. Mainit. Grabe po ang ano. Tingnan nyo naman. Wow. Parang mali ah. Nandito yung araw Doon dapat tinali mo na lang yun doon Nel, mamaya. Mamaya ang alas 3 kaya mainit din. Pagbutang alas 12. Mukhang ngayong weekend busy ang kainan. Kaya natin lalagay itong mga tinibag natin na ano, ay, mga tinibag na semento. Babasagin nyo yan? Ha? Kawawa naman yung bibing yan. Mamamatay na yan. Naku gusto mong sa'yo na kung katayin mo na yan.
Uwi mo, ha? Oo, mamaya. Parang may pilay ng konti eh. Oo. Samahan. Alam mo naman, ikaw ang una kong inaalala. Hindi mo lang. Ako lang naman ang inaano mo. Pinakalimutan mo ako pag Naalala ko pag ano ang trabaho. ikaw, mahal kita. Pero ako, hindi mo naman mahal eh. Mahal kita kuya. Ha? Hindi kita mahal kuya, hindi kita pakukuha na saging. Ay, talaga. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Hindi lang basta ko, pinagnakaw mo pa, no? Iba talaga pag nakaw, ano? Mataba? Hindi kuya, hindi ko Ha? kuya. Hiningi ko yan. Hiningi mo sa... Sa puno. Ang taba na, no? Siguro mga 2 buwan may puso na yun. Oo kuya. Meron na anak eh, di ba? Galing. Ang tanong, latundan kaya yon? Natundan yung kuya, sigurado ako. Nakakuha na din ang bunga niyo kuya. Pati bunga pala, nakakuha ka na din na dana. Binibigyan kami ni ano, yung si Gomez. Kasi kaibigan ni tate. Saan mo kinuha yun? Doon sa may katabing lupa din? Doon sa yung nakita natin sa amin. Tapos, yung mayabang na nakita mo si ano. Oo. Yun, doon. Ay, baka nanonood pala. Hindi. Sorry po. Sorry ba, sorry. Wala lang talagang supply ng tubig doon kung ano. Kahit doon sa Kapatagan, wala din. Meron doon. Galing doon sa sahog na tinatawag nila. Ito mo yung ano doon kuya? Hindi tumitigil. Iba may box. Kaya pala may baryong nabuhay doon, ano? Noong unang panahon. Okay. Nung nawala yung tubig, mahirap mag-survive ng walang tubig. Sipin mo, aakyat ka, may dala-dala ka pang tubig, di ba? Hirap. Hirap talaga yung web. Pero dati may sibol pala doon. Okay. Oh. Ba't nawala? Ano nila na sira nila. Hindi nila buhayin. Wala na. Ibang ko yung Baka gagastusan lang ng konti yun. Medyo bubuhayin mo yung tubig. Baka lumitaw din agad, di ba? takas dati. Yung nahalis ng tubig. Ito. Marami ko ba? Yan. Marami din palang hindi nakukulong na magnanakaw. Akala ko yung nagnakaw lang ng bilyon ang hindi nakukulong. Pati pala yung saging, sampal. Yung nakukulong eh. Na. Hindi ko yan, pag kumukuha siya sa mga tito ko yun. Alas tito ko yung mayayari ng lampion. Tagan yan. Yung kina Aling Mir ng ano, may wala sila dong chef. Meron silang doon kuya, bundok. Banda pa sa dinaanan natin. Yung baba. Malaki din. Yung pinag-uulingan nila. Yun ang may tubig kuya. Hindi yung pinag-uulingan nila. Oo, yun sa kanila. Sa tatay niya yun eh. Tatay ni... Tita ko yun. Wala kayo, binibenta pala nila yung lupa nila. Saan? Patagan. Nino? Ni tatay mo? Binibenta mo na? Bibenta ko na kuya, matanda na siya. Pero ewan ko sa kanya kung gusto niya. Kung mamaya pag nabenta, puro pang inom lang ng papa mo. Ay, Ha? nabawa ko na umiinom. So, Ha? sa matigas lang ang ulo. Kailangan maayos itong lugar na to. Kasi mga ahas-ahas. Tsaka dapat ko yung mga taas na yung Alin? bakod mo dyan. Biyak na. Yung mabigan. Pudat natin. Tsaka mga platado yung talagang. Ano yung mga reni na mo? Parang yung danyam pa si Bayo. Kaya siguro bata ko tawag siya. Dito ka. Yeah, umayan. Cover na yung yero. Pwede. Kuha ako ng feeds ngayon.
Kuya Kolotsky. Ganda na ng dingding ah. Ay, saya ng Poroya. Ay. Farmer Anthony, bukas may hatid na. Sabi ko yung 30 pababa ang ano natin kasi may malalaki tayo. Tanong ko kay Sebi kung makakakuha tayo ng pang shop na ilang piraso pa. Langanin tayo. Dalawa dito pang shop. Pwede. Ito mga magagandang pang shop oh. Mga ganyan. Puti yung ginamit ko kanina. Maganda naman ano. Maganda dyan, hindi gaanong mataba. Yun po ang habol natin kasi pagka ano talagang trampilya pa lang 2 kilo na sa luto. Yung hilaw ilang kilo kaya yan? Tibay naman John. Ha? May ugang konti. Walang poster siya. Wala na. Wala. Pagka napalatadaya ko yan, tsaka kumapit yung bubong. Oo. Hindi ba yan? Oo, yung bubong. Ano natin to kasi itong bubong, didiretso natin to. Dahil sabi ko, sayang naman po yung space na ito. Pwede pang lagyan ng mga gamit-gamit, di ba? Kung ano ang pwedeng gawin diyan. Installation na tayo ng babawasan na po yung mga langaw dun. Siyempre nakapag-produce din po kami kahit paano sariling langaw namin. Kaya sabi ko maisarili na natin yung ano, yung talagang yung dumi nila pupuntang ito kasi pagpunta dito yung mga anong yan may butas doon tumatawid sa kabila. Pero sabi naman ni Poroy silang may mga ari ng lupang kapila, wala namang problema yan kuya kasi sabi niya hindi naman ginagamit. So natutuyo naman po doon. Ang problema syempre 'di ba na ano doon. Tapos may tatakbo dito. May ipon din sa kanal kasi yung kanal namin hindi gaanong pantay. Kaya ayun. Dito dire-diretso pag pinaliguan, diretso doon sa butas. Wala nang problema. Kain sila. Takaw. Marunong na lahat uminom na drinker. So bawat butas may ilaw. Okay, very good. Ilaw tayo bawat butas. Ilalagay ako ng isang akit dito kuya. In case na may kukumpanayin. May saksakan dyan. Oo. Dapat lang. May saksakan talaga. Kaya di nababasa. Bakit linagyan ng takip ito ni kuya? Itong yerong to. Ha? Ay, yung anggi, no? Oo. Tama. Anggi nga. Pero presko sana, no? Ang hangin, ano? Malaki nga pala masyado yung dugtong-dugtong lang po kasi ito talaga. Dugtong-dugtong lang. Pero at least naisipan nating linisin na ito at magamit na po. Para mukha namang ano na talaga. Naayos natin to, ang ganda ng tingnan. Na ano pa yun doon. Okay na. Next project naman tayo. Yung doon na. Problema natin yung mga tambak na yan. Paano kaya itatambak yung mga debris, mga pinagtibagan. Hindi po pwede kasing itambak yan sa lupa na pagtataniman ko ng mga puno din. Walang
makasisip-sip na sustansya. Baka ng uling. Ito, pag-iisipan natin kung ano ang pwede pang igawin dyan. Niisip ko crayfish pero parang mas magandang sa bagay kung crayfish kasi talaga, kung may market talagang ganong kamahal, sobrang mahal ano. Parang nakakagulat naman yung presyo nila. 2.5 daw per kilo. May bibili ba nun? Kasi kung ako magla-lobster na. Pero kung meron, di ba? Bakit hindi? Hindi ko kasi masyadong pinansin yan eh, yung crayfish na yan. Dahil sabi ko, di mo naman mayayakap lahat, di ba? May time ka lang talaga at pag-aralan mo bago mo pasukin. Ayun. Pero sabi ni Junjun, yan, one of these days bibisitahin po natin yung kanyang ano doon. Venture nila ni Papayam yan eh. Si Papayam actually ang naiinganyo. Kakanood niya ng mga ganon. Kinausap niya si Junjun na tayo maglagay tayo ng ng crayfish kanya. So, ayun. Naglagay sila. Nag-i-installasyon na pala siya ng mga ilaw. Sabi ko bawat butas lagyan ng isa. Oo. Tapos ito dalawa kuya. Oh, pwede na dalawa. Ayan. Patakbo ka pa kaya dito sa... Hindi dito. Oo, para maliwanag sila. Ayaw ko kay ate mo kasi ang mahal pala daw. Sabi ko, sobrang mahal. Yung dati na lang ilagay natin na CCTV, pwede naman yun. Internet naman. Parang ano ka ngayon talo ka. Na piraso. So yan, may instalasyon na ng nalagyan natin ilaw yan. Para sigurado tayo, di ba? Ilaw. Timbangan natin na andon. Matik yan. Ay. Ito tayo. Dili kami pa yan. Si Mama Bet na iwan na doon? Umuwi. 2:30 ang labas ni Rowan. Ako na siguro magsundo. Maaliwalas. Kailangan talagang pantayin ng flooring, no? Diyan iba-iba no? Tsaka syempre baka madapa pa. Problema dito, paano kaya sila ganitong oras magpi-picture taking? Mainit din ano? Oo. Hindi mo lalagyan na kaya? Siding net? Hindi maano kasi yung view eh. Open talaga lang eh. Na natin kung ano ang maganda.
Nguha ko ng feeds eh. 1-2 lang yung isang sako. Samantalang dito 919. Yung galing sa mga ano, sobra ng ano sa poultry. Mataas ang protina nun eh. Magandang pakain. Kay Kulot. Sa kanya, sa pora ko kinuha. Kano lang naman yung gasolina. At least, katipid ka ng magkano din. 6,000. 9 pieces. 9 times 700. Oh, di 6,000 plus. Hindi, 1 to yan. Pero ibig sabihin nyo, natitipid kada sako 700 plus. Malaking bagay din, di ba? Ganda nga sana mga 12 piraso isang biyahe. Ganda naman magpabilog ng baboy yan. So ito, ano na bang ginagawa nila dito? Ayun. $19, $19.30. Kulay ang dalibo. Yan 1.2. Pero maganda naman yan, di ba? Okay, maganda yun. Baboy ni Kulot, makita mo kung bilog na bilog eh. Hindi na to yung tatak. Linipat na nila. Oh, kakarating ko lang. Sayang naman po ito, mga ka-farmer. 9 pieces na murang feeds na quality. Ito po ay pagkain ng manok pero mas mataas po ang protina nito compare doon sa binibili natin na ang diferensya ay 700 pesos. So 700 plus, actually almost 800. 730. Ayan, gasolina lang tayo. Nakuha naman natin tong 9 pieces na feeds, mga farmer. So malaking tipid po ito dahil bilog na bilog din naman ang baboy. Tingnan natin nasaan na ba sila. Saan kaya lalagay ni Rambo yan? Tagal-tagal na rin gagamitin yan. Ito pa no, kay Kuya Kulot ko po kinuha yan. Kulot. Ano ba sila? Wala ya. Ang ganda ng ano pala oh. Talagang patulong ka. Diba yung fish ko ya? Oo. Siyam lang naman yan. Ayan. Okay na. So ayan mga ka-farmer, Miyerkules ngayon. Sana ay magwa 1 o'clock na pala, nakuha pala ni Rodel yung kanyang lechon. So ayan, alanganin po kasi papapick up niya talaga. Problema, na busy daw ngayon. Tawag niya sa akin, sabi ko brother hindi ko ma-deliver din kasi wala ako dyan eh. Ganun ba? Wala din ka ako mag-deliver. Try namin i-book sa Transportify. May kumuha sana, galing pa daw, manggagaling Panggapan. Ang layo na, hindi na po kakayanin. So ayun, gawa na ko lang niya na nakuha. Pero ganun talaga. Oh, ayan. Ito po ang susunod natin. Kailangan November na naman pala. Parang kailan lang namumroblema ako dito. Hanggang ngayon problema pa rin. Ay, pero sa tamang panahon na andar yan. I believe. Hindi naman po kasi ibig sabihin nakuha ko yan magagamit agad, diba? Parang ano lang yan. Ako naniniwala kasi na kuhanin mo na kasi hindi mo na makukuha yan sa oras na kailangan mo, diba? Pwedeng ganun ang nangyari na kuhanin mo na habang available kasi baka sa panahon na kailangan mo na hindi mo na mahahanap yan, mabibili na lang, parang ganoon ba. So ako naman ganun po ang ano ko. Kaya ngayon ipapa-forklift natin yan at tingnan natin kasi pwede mong pasukin ng fried chicken business dito kasi pwede kang magtimpla ng maayos, diba? May cold room ka na safe na yung mga meat mo, diba? Yun ang mga iniisip ko eh. Malay nyo
Diba? Alam niyo, pinangarap ko yun eh. Bago po ako mapunta sa vlogging 2020. Actually, may mga rekado na ako eh. Nasabi ko magtatayo nga ako. Naghanap na rin po ako ng mga supplier. Dumating na po ako sa point na naghanap na ako ng mga mabibilhan ng mga manok na mura. At ayun nga, gusto ko nang pasukin nga yung fried chicken business na Kanto Fried Chicken ba noong time na yon, bago po ako mapunta ng yun dito nga na sinubukan ko yung vlogging. Buti naman at dun tayo sinuwerte. Tapos darts, yan, pinasok ko din. Ay, lahat ginawa ko mga kapatid. Ayoko lang talagang bumalik na sa barko ng time na yun. Kaya naandyan na si Chichi, di ba? Na-enjoy ko na yung ito, pamilya na kami. Nasa isip ko nun, pamilya na kami. Ba't pa ako susuko? Di ba, nakailang taon na, 3 years na rin naman po ako dito sa Pilipinas. Makapag-adjust na ako sa simpleng buhay na, di ba, hindi lahat nga, alam mo yun, nung nasa barko ako, syempre mas maluwag po yung buhay noon dahil may pera ka talaga eh, at papaano. Pero nung nasanay na rin ako dito na ano, hindi ko naramdaman, yun yung isa sa pinakamalaking masasabi mo na kayamanan, yung ano mo yung tinatangkilik mo, mapagkasya mo na hindi ka bitter sa sarili mo na parang lagi ka nang titiis, hirap na hirap ka. Alam mo yun, may nakaraos yung time na pag binalikan mo, ganito lang pala tayo, simpleng-simple lang pala tayo noon. Pero hindi mo naramdaman na, uy, di ba, parang ganun. Na-enjoy mo pa. So, for me, it's isang malaking kayamanan po yun. Kaya, ayun, sinuwerte naman po tayo na nakaraos doon. 500 kilos na feeds. Yung dala ko po ngayon, naandyan. Pinagkakasya ko yung sa kulong-kulong ko. Mas 10 pa, mga farmer. 10. Nagkakasya dyan. 10. Imagine yun. Tapos ang binabiyahe ko balikan siguro more than almost 200 kilometers kasi malayo-layo po yung sa mga 180 siguro, 80 to 90 kilometers din yung tinatakbo ko. Kaya malayo po. Ayan lang. Nakaraos, ilang beses yun, di lang isang beses ko ginagawa yun. At nag-enjoy pa ako, parang excited pa ako pag ako'y babiyahe. Imagine mo. Ay, nako. So ayan po mga farmer, tapos na naman tayo. At meron ba tayong babatiin? Si Mami Zenny pala. Ayan, get well soon po Mami. Ingat po kayo at sana malagpasan nyo pa po yung pagsupog na dinaanan nyo ngayon. Basta kapit lang po tayo sa Diyos. Siyempre, siyang nagmamayari ng buhay natin, diba? So sabi nga ni Danny Javier, una-una lang talaga, diba? Unang-unang tatanda, diba? So unang pinanganak, siyempre unang tatanda. At maswerte po kayo dahil meron po kayong isang Ate Marita Pascua na nag-aalaga po sa inyo. Isang malaking biyaya po sa isang magulang na tumanda kasamang isang anak, di ba? So, ayun. Get well soon. At advance happy birthday po sa inyo. November 18, malayo pa pero ina-advance ko na po ang inyong birthday greetings. Ayan, Mami Zenny. So, ayan, marami pong salamat at magandang buhay.